Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord, I feel so good. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord, I feel so good. Every single cell in my body is well. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. Every single cell in my body is happy. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord, I feel so good. Every single cell in my body is well. I thank you, Lord, I feel so good. Every single cell in my body is well. Hello mga kids! Happy morning! Magandang umaga! Ayan, so magandang umaga na bigay sa atin ng Panginoon. Kasi, di ba, ang bawat araw na ating nagigisnan ay kaloob ng ating Panginoon. Kaya dapat pasimulan natin ng pasasalamat. Sabihin mo nga, thank you Lord for the new day. Ayan, sabihin mo, thank you Lord for the new day. Amen? Ayan, so thank you sa Lord kasi binigyan na naman tayo ng panibagong umaga, panibagong araw ng ating muling pag-aaral ng kanyang mga salita mula sa Biblia. Mga kwento na kapupulutan ng aral. Siyempre, bagong araw, bagong linggo, may bago tayong aralin. Okay ba mga kids? So ready na ba kayong mapakinggan ang ating kwento sa ngayon? So bago natin pasimulan ay siguro may napapansin kayo sa aking likuran. Tama ba mga kids? So ano ba yung mga nakikita nyo? Ayan, so mayroong prutas at may mga gulay sa isang halaman lang. Okay, so siguro sabi nyo, parang imposible naman sa isang halaman o sa isang puno ay tumubo ang gulay at prutas. So ito naman ay design lang natin kasi ang ating kwento ngayon mga kids ay may kinalaman sa mga naririto sa aking likuran. Kaya ginawa ko ito bilang aking background para makita nyo kung ano ang ating kwento sa ngayon. At iyon ay may kinalaman. At alam nyo ba mga kids na sa mga gulay at prutas na naririto sa aking likuran at iba't iba pang gulay at prutas ay pwede nating mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon sa ating kinakain at iniinom mga kids, pwede natin siyang mabigyan ng karangalan. Bakit? Yan. So, yun ang laman ng ating kwento. Pero, bago natin simulan, syempre, humingi tayo ng wisdom sa Lord para gabayan tayo sa ating pag-aaral. Amen ba mga kids? So, tayo pumikit. Tayo ay manalangin sa ating Panginoon. Lord, purihin ka o Diyos, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Salamat po sa panibagong linggong ito na kaloob mo sa bawat sa amin. Salamat po sa paggising mo sa mga batang ito at sa paghahanda sa kanila para sa aming panibagong aralin. At dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang sumama sa amin at tumulong mag-ingat upang aming maunawaan ng mga batang ito ang aming aralin sa umaga pong ito at mabigyan ka namin ng kaluguran. Sa pangalan ng aming pong Panginoon Jesus, Amen and Amen. Ang bilis ni Pastor Arana. Okay, so, gutom na ba kayo? Ayan, baka gusto niyong pitasin yung aking mga prutas. Hindi. So, sabi ko nga kanina mga kids, ang ating magiging pag-aaral ay may kinalaman sa mga pagkain na nasa aking likuran at sa pamamagitan ng mga pagkain ito ay pwede nating mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Okay, ang ating kwento ay pagkukuhanan ng ating kwento ay nasa aklat ng Daniel, chapter 1, verse 1 hanggang 26. So, Daniel chapter 1, verse 1 hanggang 26. Pero hindi na natin siya babasahin. So, pero kung may kaharap kayo na Biblia, buklatin nyo para habang aking kinikwento ay inyong susundan yung mga nagaganap doon sa inyong Bible. Okay, so titingnan nyo doon alin yung part ng ating kwento. So,
Sa aklat ng Daniel chapter 1 verse 21, ang ating pangunahing tauhan ay si Daniel. So, ganito ang kwento mga kids. So, may isang hari na nagngangalang Nebuchadnezzar. Nabucodonosor. Sa English kasi mga bata ay Nebuchadnezzar. Pero yung Tagalog, Nabucodonosor. Ang haba, di ba? Ang haba ng pangalan, parang hirap bigkasin, hirap isulat. So, Haring Nabucodonosor. Si Haring Nabucodonosor ay masaya sa kanyang palasyo, sa kanyang kaharian. Pero, meron pa siyang mga gusto na madagdagan yung kanyang kaharian at gusto pa niyang sakupin. Kaya dahil gusto pa niyang magkaroon ng kaharian na gusto pang sakupin, sinabi niya sa kanyang mga alagad o kanyang mga kawal, sinugo niya sa lungsod ng Jerusalem upang sakupin yung lugar na iyon. Kaya yung mga kawal niya nagsipagpunta nga sa Jerusalem at nilusog yung lugar na yon at binihag yung lahat ng mga tao na naroon. At nung sila ay mabihag na, sabi ni Haring Nabucodonosor, lahat daw ng kalalakihan, pumili ng ilang mga kalalakihan para sanayin at gagawin niyang kanyang mga tauhan. Ayan, so, yun pala ang kanyang plano, dumami ang kanyang mga tauhan, kaya binihag niya yon. So, yung kanyang mga kawal, pumili nga ng ilang mga kalalakihan na kung saan ay sasanayin at gagawing kawal sa kanyang palasyo. At napabilang doon sa mga napili ay si Daniel, yung ating pangunahing tauhan. At yung napasama si Daniel at yung tatlo niyang kaibigan, sina Shadrach, Meshach at Abednego. At ang mga piniling mga kabataan, sabi, walang kapansanan, makikisig, matatalino, at may malawak na pangunawa at karapat-dapat maglingkod sa hari. Siyempre, hindi naman pipili yung hari ng sakitin ng mga mahina ang katawan, kaya sabi ang pinili niya ay walang kapansanan, makikisig, matatalino, at may malawak na pangunawa. So, dahil pumili ang hari ng mga kalalakihan na sasanayin, sabi ng hari, inutos na bigyan sila ng mga pagkain mula sa pagkain ng hari. Siyempre, pag sinabing pagkain ng hari, napaka-espesyal nun. Tama ba mga kids? Siguro napakasarap ng mga pagkain ng hari, kaya ang inutos niya, ang ihahain sa mga sasanayin ay mga pagkain na mula sa kanyang pagkain. So, siyempre kasi gagawin kawal at palalakasin, so siyempre espesyal yung ibibigay. At iyon nga yung ginawa nung tagapagsilbi. So, itong tagapagsilbi, dahil sinabi ng hari na bigyan sila ng pagkain, kumuha ngayon yung kanyang mga tauhan ng pagkain mula sa pagkain ng hari, mga iba't ibang pagkain at alak na ihahain doon sa mga sasanayin. Kaso, itong sila Daniel, ayon sa kanilang kautusan, hindi sila dapat kumain ng mga maruruming pagkain. So siguro nakita nila na hindi tama yung ihahain sa kanila kasi isa na doon, di ba, sabi alak. So nakita ni Daniel na yung mga pagkain na kinakain ng hari mukhang hindi bagay sa kanila para sila ay lumakas. So ang sabi ngayon ni Daniel, mga bata, doon sa tagapagsilbi, tagapagdala ng pagkain, sabi nila, ang ibigay nyo lamang po sa amin ay gulay at prutas at inumin. Sabi, iyon lamang daw ang ihain sa kanila. So ito namang tagapagsilbi, ang sabi niya, baka siya ay mapagalitan ng hari kapag nalaman na hindi sila hinahainam ng pagkain na mula sa pagkain ng hari, kung ano yung inutos. Pero ang request ni Daniel, mga bata, sabi, gulay, prutas at tubig lamang ang ihain sa kanilang apat. So, yun yung ginawa. So, makita natin mga bata,
tinanggihan ni Daniel yung pagkain na inihahain sa kanila. At ang request nga niya, mga gulay at prutas at tubig lamang. Ayaw nila ng alak baka malasing. Okay, so yun nga ang ginawa ng tagapagsilbi. Kasi sabi ni Daniel, gulay at prutas, tubig lamang ang inyo pong ibigay sa amin. At sinisiguro ko po sa inyo na kami ay lalakas. Sabi niyo ganun. Kami ay lilitaw na ayon doon sa nais ng hari. So yun, sinunod ngayon ng tagapagsilbi yung request ni Daniel at ng kanyang mga kasama. So yun, so hinainan niya sila ng gulay at prutas. Ayan, kung mapapansin mo yung apat, si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. Kumakain sila ng gulay, prutas at inumin. At kahit magkakasala sila, mga bata, na naroon yung pagkain na bigay ng hari, ang pagkain pa rin nila ay gulay, prutas at tubig lamang. So yun. So sa loob ng 10 araw, mga bata, ito yung kinakain ni Daniel at ng kanyang 3 kaibigan. Ano kaya ang resulta? Kasi sabi ni Daniel, di ba, inassure niya sinigurado niya doon sa tagapagsilbi na kahit iyon lang ang kanilang kakainin, ay sila ay lilitaw na malakas, malulusog ayon sa nais na ng hari. Ayan, at lumipas nga mga kids ang 10 araw na ibinigay na pagsasanay sa kanila at paghahain ng pagkain. Alam nyo ba ang resulta, mga bata? Dahil sa kanilang pagkain at pagkain ng gulay at prutas at inumin lamang ang kanilang ginawa, mga bata, sila nung iharap sila sa hari kasama ng lahat ng mga pinili na sinanay, alam nyo ba mga kids, angat na angat ang katayuan ni Daniel at ng kanyang 3 kaibigan. Kasi nga, kumain sila ng prutas at mga gulay. Siyempre, alam naman natin mga kids, o alam nyo ba, na ang gulay at prutas ay masustansyang pagkain. Maging yung tubig, sabi, kailangan daw natin ng 8 basong tubig sa loob ng 1 araw. So, kayo, nakakailang baso ba kayo ng tubig sa 1 araw? Kasi yun yung nagsusupply sa atin para mag-digest din yung ating mga kinakain. Kaya dapat mga bata, malakas kayo sa tubig. So ako mga kids, dati mahina ako sa tubig, kaya din yung aking katawan. So nung sabi ng doktor, dapat daw regular na 8 glass, at least 8 glass a day ang iniinom. So yun yung ginawa ni Daniel, gulay, prutas at tubig ang kanyang kinain. At sabi doon mga kids, ang naging resulta, sila Daniel ay naging malalakas at umangat sa iba na kanilang kasabayan. Kahit ganun lang ang kanilang kinakain. So, niloob ng Diyos na silang apat ay umangat sa karamihan. Ayan, so umangat sila sa karamihan at niloob din ng Diyos na sila'y maging malakas at matatalino kumpara sa mga naging kasama nila. Niloob din ng Diyos na yung apat na ito ay binigyan ng iba't ibang uri ng kaalaman. So si Daniel, alam niyo mga kids, si Daniel, binigyan siya ng kaalaman sa mga pangitain at panaginip. Ayan, so mga kids, tingnan nyo. Natuwa ang hari doon sa apat dahil angat na angat ang kanilang naging kalagayan sa loob ng 10 araw na pagsasanay at pagkain. So malalakas at matatalino. So si Daniel, sabi, binigyan ng kaalaman tungkol sa mga pangitain at panaginip. So di ba kung si Haring Solomon binigyan ng karunungan ng Diyos, si Joseph naman, the dreamer, siya naman ay binigyan ng Diyos ng kakayahan na magpaliwanag ng panaginip. At ganun din ang nangyari kay Daniel. Niloob ng Diyos na magkaroon siya ng kaalaman sa mga pangitain at mga panaginip. So, di ba mga kids, angat na angat
ang naging katayuan ng Daniel dahil pinili niya yung nakumain, yung ayon sa nais ng Diyos, ayon sa kautusan ng ating Panginoon. At pinili ni Daniel na kainin yung mga mas masustansyang pagkain. Siguro, nasabihin natin, masarap yung pagkain ng hari, pero sabi ni Daniel, hindi iyon naaayon sa kanilang kautusan na kainin. Kasi nga, like yung alak, di ba mga kids? So, pwede silang malasing pag nasobrahan sila doon. Kasi yung alak ng araw mga kids ay katas ng ubas, pero kapag nasobrahan sila ay nalalasing. So, syempre, espesyal yung pagkain ng hari. So, syempre mga kids, napakasarap naman na matikman yung pagkain ng hari. Pero si Daniel, hindi niya pinag-interesan yung pagkain ng hari. Bagkus ang pinili niya ay yung nais ng Diyos, yung makasunod siya. Makasunod siya sa kautusan na kung ano ang nararapat na kainin. At yun nga ay yung mga masustansyang pagkain, gulay, prutas at tubig, mga bata. Ayun, so umangat sila at sila yung napili ng hari. Di ba mga kids? So, ano ang susi ng nagginawa nila Daniel? Siyempre yung pagsunod. Dahil sa kanyang pagsunod, kung mapapansin niyo mga kids, sa bawat aralin natin, paulit-ulit na binabanggit ay yung salitang pagsunod. Kasi nga mga kids, iyon ay napakahalaga sa harapan ng ating Diyos. Ayan, kaya lagi niyong maririnig yung salitang pagsunod o pagiging masunurin sa harapan ng Diyos. Pinili ni Daniel na sundin ng Diyos ang kainin ang tama at ayon sa nais ng Diyos, ayon sa kanilang kautusan. So, pinili niyang wag man lang tikman ang pagkain na bigay ng hari. At sabi doon ay pinili niyang kainin yung ang alam niya na makabubuti sa kanyang katawan. At yun nga ay nakabuti. So mga kids, sa pagsunod ni Daniel, nabigyan niya ng kaluguran ang Diyos at iyon ay tungkol sa pagkain. At naparangalan ang Diyos. Bakit? Kasi malalaman ng hari na itong mga taong ito ay may pagtitiwala sa Diyos, may pagkilala sa Diyos, pagsamba sa ating Diyos, at ipinakita nila sa kanilang mga gawa kung paano sila sumusunod sa Diyos. At sa simpleng bagay, kung titingnan natin mga kids, nabigyan nila ng karangalan ng Panginoon. Bakit? Kasi napili sila ng hari, karangalan na sila ay mapili ng hari para isa sa mga magiging kawal. At sabi doon, angat na angat ang kanilang naging katayuan at kalalagayan kumpara dun sa ibang mga kasama. Di ba mga kids, napakasarap na sa dami ng mga tao, ikaw ay napili dahil ikaw ay umangat. Umangat sa iyong naging kalagayan. Pinakita mo na mas mahusay o mainam ka kaysa sa kanila. Kasi naman, ginawa naman ni Daniel yung tama. Kaya siya ay napili. Siguro mga kids, kung ang kinain nila ng kanyang mga kaibigan ay kagaya ng kinain ng iba, maaring pare-parehas lang sila ng itsura. Diba? So pare-parehas lang sila ng lakas, ng pangangatawan, pero mas pinili niya yung alam niya na makabubuti at naaayon sa kanilang kautusan. Kasi sabi, wag daw kumain ng marumi. Baka nakita niya na hindi, yung marumi ngayon na hindi ayon sa kanilang kautusan at makapagpapahina pa ng kanilang mga pangatawan. Ngayon mga kids, kung mahina ang ating katawan, paano natin magagawa ang maraming bagay? Kung mahina ang ating katawan, paano natin matutupad ang ating mga pangarap sa buhay? Kung mahina ang ating mga katawan, paano tayo makakapag-aral ng maayos? Tama mga kids? Tignan niyo mga kids, yung pagkain ni Daniel ng tama, ng masustansyang pagkain, pati ang kanyang kaisipan o yung kanyang utak ay naging malusog din. Sabi, di ba? Umangat siya, mas lumago yung kanyang karunungan kasi niloob ng Diyos yun. Kasi nga, sumunod sila sa naisin ng Diyos maging sa pagkain. Kaya mga kids, napakahalaga pala
na tayo ay nagpapahalaga sa mga masustansyang pagkain. Kasi ngayon mga kids, di ba, ang mga bata, karaniwan ang gusto hotdog, fried chicken, ano pa ba? O soup na lang o kaya mga noodles, mga ganon, pancit canton, mga chichirya, soft drinks, mga Tetra Pak na juice. So, okay lang naman kumain pero wag naman lagi. Mag-chichirya ka isang beses o soft drinks isang beses pero hindi yung iyon ang palagi kasi ang mga bata ngayon halos mahilig sa chichirya. Ako kumakain din naman ako mga junk food pero hindi masyado. So, mas bigyan natin ng halaga yung mga pagkain masustansya. So, bihira ang mga bata na kumakain ng gulay. So, ang tanong mga kids, kumakain ka ba ng gulay? Ayan, kumakain ka ba ng prutas? Malakas ka bang uminom ng tubig o mas gusto mo yung mga juice, mga soft drinks? Ayan, so alam niyo mga kids, mga chocolate, mga cakes, ice cream, okay lang naman yan, pero mga kids, mas pahalagahan natin yung mga masustansyang pagkain. So, kung naghain si nanay ng gulay, may mga ayoko ng gulay, diba? Naghahanap ng fried chicken. Puro fried chicken na lang, mga ganon, no? Puro baboy na matataba, mga ganon, mga kids. So, kailangan ay piliin natin na kumain ng gulay at prutas. Ano bang prutas ang kinakain mo? Ayan, so baka apple. At least mga kids, may mga prutas tayong kinakain pero para dumaloy sa ating katawan, tayo ay lumakas at lumusog. Okay ba mga kids? Kasi kapag hindi naging malusog ang ating katawan, pati ang ating utak ay maaapektuhan. At kung hindi masustansyang pagkain ang dadaloy sa iyong katawan, magiging mahina ka at masasakitin. So, paano kung gusto mong maglingkod sa Lord? Diba? Halimbawa, gusto mong tuparin yung mga pangarap mo or gusto mo ring maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng talent na meron ka. Di ba mga bata? So, paano makapaglingkod sa Diyos kung mahina ang iyong katawan? Di ba pinag-aralan natin mga kids, tayo ay nilikha ng Diyos. Tapos, tayo ay pinili ng Diyos, ang ating katawan ay likha at bigay ng Diyos. At sabi pa mga kids sa Bible, ang ating katawan daw ay templo ng ating Diyos na buhay. So, paano natin mabibigyan ng karangalan ng Diyos kung mahina ang ating katawan? Diba? Baka isipin mo, ay, hindi ako pinagaling ni Lord. Ayan, pag may sakit, mag-pray. Maiiwasan natin na magkasakit kung tayo ay kakain ng mga masustansyang pagkain, mga bata. Kaya pag naghain si nanay ng gulay, ng prutas, yan, kain lang, kain. Ayan, so hindi tayo makakapaglingkod sa Diyos kung mahina ang ating mga pangangatawan. Hindi tayo makakasamba sa Diyos or hindi natin magagawa ang mga bagay na gusto natin kung mahina ang ating katawan. So, si Daniel, si Shadrach, Meshach, at Abednego, mga bata, nabigyan nila ng kaluguran ng Diyos at mas lalo silang nakapaglingkod. Maaring si Nabucodonosor ay pinuri niya ang Diyos ni Daniel kasi nga nakita niya na yung mga taong ito masunurin sa kautusan ng ating Diyos. Ayan. So, kagaya ng sabi ko kanina mga kids, even sa pagkain at sa ating iniinom ay pwede nating mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Sabi mga kids dun sa isang verse, ano man ang iyong ginagawa, kumakain o umiinom, gawin mo ito sa ikararangal ng ating Diyos. Ayan, so kaya niyo na ba mga kids na kumain ng gulay? Kakain na ba kayo ng gulay ngayon? Ayan, baka ayaw pa. Kilala niyo ba yung mga gulay na narito? Ano to? Ayan, ito paborito kong gulay mga kids, ang palaya. So may sitaw, so may talong, may carrots, di ba? Ayan, so may sili pa nga, so orange, apple, lemon. So ilan lang yan sa mga gulay at prutas, baka mamaya hindi nyo kilala yung iba't ibang gulay. Ayan, so yung ampalaya siguro mas lalo nyong aayawan kasi mapait. Pero
nagbibigay sustansya yon sa ating mga dugo na dumadaloy sa ating katawan. Ayan, so kaya ngayon mga bata, simula ngayon, sikapin nyo na mga masustansyang pagkain ang idadaloy nyo sa inyong katawan at mabibigyan nyo ng karangalan at kaluguran ang ating Diyos. Okay ba mga kids? Sabihin mo nga, I can do what is right. Yan, I can do what is right. So, yan yung ating topic sa ngayon at iyon yung ginawa ni Daniel. I can do what is right. Sabihin mo rin, I choose to obey God. I choose to obey God. I will eat veggies and fruit. So, kaya kong gawin ng tama, pipiliin ko na sumunod sa Diyos, kakain na ako ng gulay at prutas. So, I can do what is right. I will choose to obey God. I will eat veggies and fruits. Okay ba mga kids? So, yan ang ating kwento na kahit sa pagkain at sa ating iniinom, maaari nating mabigyan ng karangalan ng ating Panginoon. Okay ba? Okay ba? Okay. So, babalik tayo mamaya para sa ating artwork, and then pagkatapos nito, bibigkasin ng dalawa niyong classmate ang ating memory verse. Bibigkasin ni Lexi at ni Genova ang ating memory verse ngayon na magmumula sa unang Korinto chapter 10 verse 31. Okay ba mga kids? So balik tayo para sa ating memory verse and artwork. Bye-bye! Gulay-gulay, prutas-prutas! Hello po! Ako po si Lexi. Ako po si JK. Ang memory verse natin ngayon ay sa unang Korinto chapter 10 verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o ano man ang ginagawa nyo, gawin nyo ang lahat sa ikarangal ng Diyos. Unang Korinto chapter 10 verse 31. Taking a chance. Okay mga kids, narito naman tayo para sa ating artwork, arts and craft na may kinalaman sa ating aralin kanina. Okay, so di ba sabi nung memory verse natin, ano man ang inyong ginagawa, sabi kumakain o umiinom, gawin niyo ito sa ikararangal ng Diyos. Di ba yung memory verse na binigkas ng dalawang classmates nyo kanina. So ngayon, dahil sinabi natin kanina na I can do what is right, I choose to obey God, I will eat veggies and fruits. Okay, so ngayon mga kids, siguro may mga paborito naman kayong mga gulay at prutas, tama? Okay, so ngayon, maghahain tayo ng pagkain na inyong paborito. Ano ba yung mga kinakain nyong gulay? Ano ba yung inyong mga paboritong prutas? So, yun yung ating gagawin. So, tayo ngayon, ang artwork natin ngayon ay magdo-drawing tayo ng mga paborito nating kaining gulay at prutas. Ang problema, baka hindi nga kayo kumakain ng gulay. So, ngayon, ano yung mga kilala nyong gulay na sa tingin nyo ay kaya ko nang kainin? At yun yung inyong i-drawing. At saan kaya i-drawing? Siyempre, saan ba inilalagay yung ating mga kapagkain? So, sa pinggan. Ayan. So, ito lang nadampot kong pinggan. Pero, itong pinggan na ito mga kids, ito ay gagawin lang natin na pang-mold sa bilog. So, bago natin simulang gawin, kailangan natin ng bond paper or cartolina. Okay? And then, colored paper or cartolina na din, nagagawin naman natin na placemat, yung nilalagay sa table. So, bond paper, and then, color pen or
color pencil or Crayola, kung ano yung mga pwede nyong gamitin na pangkulay sa ating pag-drawing. Gaya nito, mga colorful sila, di ba? Okay, so gagawa tayo ng pinggan na pag-drawingan natin ng ating mga sisimulang kainin o yung mga kinakain yung gulay at prutas. So, kailangan syempre natin ng gunting, ng glue, ng lapis, or even ng ruler. Okay, so first, kailangan natin ng bond paper na white or cartolinang white. Ayan, so ito. So, dito sa white na ito, na bond paper or white cartolina, pwede nyong gawin yung isang buong cartolina, yung kalahati gagawing placemat, yung kalahati gagawing pinggan. So, magbabakat muna tayo ng pinggan. So, ito yung akin, kaya ito dala ko. Ito yung pang mold ko dito. Okay, so, gawa tayo ng bilog. Babakat tayo ng bilog gamit ang lapis. Okay, so, and then, pwede nyo rin naman na anuhan na ng color pencil. Okay, so, I'll choose red. Okay. So, kung paanong pinggan ang gusto nyo gawin, pwede nyo lagyan ng design yung inyong mga pinggan. Kasi, di ba, usually, yung pinggan natin may design. So, hanap kayo ng pinggan sa bahay na may design, pwede nyo gayahin. So, halimbawa ko, ito yung aking design. Yan, nilagyan ko ng mga bilog-bilog sa gilid. Yan, bilog-bilog, bilog-bilog. So, ito, red, and so, kapag nakapuno ko na ng bilog, ayan, so next naman, lagyan ko uli ng bilog pa para maraming design. So, ito naman ay violet or blue, pwede. So, para may combination siya ng kulay. So, pwede rin naman Crayola mga kids or color pencil kung ano yung meron sa inyong bahay. Yan. So, tapos, kung ito yung napili ko na pinakapinggan ko na design, kukulayan ko ngayon yung mga bilog-bilog. At so, pag pinulayan ko na ito gamit ang Crayola, ang magiging kalalabasan, bilang kayo, 1, 2, 3. 1, 2, 3, go! Ayan! So, may kulay na, di ba? Okay, so gugupitin ko ngayon itong bilog. Kasi kinulayan ko na para mabilis. Para hindi kumain ng maraming oras. Ayan, so ito yung aking ginawang pinggan, mga kids. So, depende sa pinggan, kalaking pinggan ang inyong gagawin. So, kung malit lang yung pinggan nyo, pwede naman. So, kung ano yung size ng pinggan, kung meron naman kayong sariling pinggan, pwede nyong gayahin yung pinaka-design niya. Okay, so ito na yung aking pinggan. And then, sa pinggan na to, drawing ko dito yung aking mga paboritong pagkain. Pero syempre, lagyan nyo muna ng hati kung ilan yung pagkain. Halimbawa ay 6. So, gawa tayo ng hatiin sa gitna. Tapos, parang hatiin ulit sa gitna. Parang pizza, gagawa kayo ng parang nag-slice ng pizza. Kasi, di ba, yung pizza ay 8 yata, 8 slice. So, parang ganon. Yan. So, ito na yung aking hati-hati. At dito sa mga hati na to, doon ko i-drawing ngayon. Doon natin i-drawing ngayon yung mga paborito nating prutas at mga gulay na ating kinakain. Okay. So, mag-drawing na tayo. Halimbawa ay apple, kulay red, di ba? Yan. Apple. Tapos, kukulayan ko siya ngayon ng Crayola, di ba? So, lagyan natin ng dahon. Apple, and then ano pa? So, yung paborito kong ampalaya. Dito sa ibabaw prutas, dito sa ilalim ay gulay.
Ayan, madali lang naman. Humanap kayo ng mga prutas sa picture. Or kung may mga magazine naman kayo na may mga gulay at prutas, pwedeng gupitin nyo na lang at idikit nyo na lang dito. Ayan, so orange. Diba, orange? Sino kumakain ng orange? Sarap kaya. And then, ano pa? Grapes. Ay, grapes. Tama, grapes. Ayun, malabo. So, grapes ay kulay violet, diba? Meron din naman na red na grapes. Yan. So, palaging meron siyang dahon. And then, ano pang, strawberry, di ba? Strawberry, anong kulay yung strawberry? Red ba? O pink? Yan. So, yung mga yan, prutas yan. And then, dito sa baba ay gulay. So, halimbawa ay upo, repolyo, di ba? Bilog yun. Tapos, ano pa ang gulay mga kids? Yan, sa nandito dito. Di ba? Talong. Yan, so talong. So, syempre, nagmamadali si Pastora kasi maikli lang yung time natin. Kaya, nag-sample lang naman ako ng pinggan. Pero kayo, syempre, itotodo nyo na yung kulay. Gandahan nyo na yung yung pag-kulay. Okay, so ano pa yung gulay na makikita natin dito? Yan, so pwede rin naman na yung, patola. Alam mo ba yung patola? Napakahaba ng ng gulay ngayon. Yan. So, ano pa yung gulay na kinakain nyo, gulay na alam nyo, kilala nyo. So, yun yung inyong i-drawing. So, yung ginawa ko, sample lang naman yan. Ayan, napaka-simple lang. Pero, syempre, kung gagandahan natin yung ating drawing, kagaya nito, ayan! Diba? So, kanina ay mabilisan lang ng drawing para maipakita ko sa inyo kung paano ilalagay sa pinggan. And then, ito yung aking mga gulay na pinili. Apple, pineapple, mango, strawberry, watermelon or pakwan, tapos ampalaya, kalabasa, pechay, at sitaw. So, ito yung aking mga kinakain na gulay at prutas. At dito sa gitna, nakalagay dito, I choose to honor God and eat only fruits and vegetables. Kasi nga, yun ay pampalusog ng ating mga katawan. At syempre, di ba si Daniel uminom ng tubig. So, syempre, masustansya rin naman yung gatas. So, gumawa ako ngayon ng baso. At nakalagay dito sa aking baso yung ating memory verse. Unang Korinto, chapter 10, verse 31. Sabi dito, anuman ang inyong gagawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. So, kailangan natin ng pinggan, pagdodrawingan ng ating pagkain, baso para sa ating inumin, gatas man yan o tubig. And then, syempre, paano tayo makakain kung wala tayong kutsara at tinidor? Ayan. And then, so, saan natin ilalagay yung mga ito? So, kailangan natin gumawa ng placemat. So, yung placemat, ito yung nilalagay sa mga table para isapin, para kung madumihan man yung o malaglag man yung mga pagkain, merong placemat na kung saan sasalain niya yung mga pagkain na nahuhulog sa ating mga pinggan. So, makikita niyo ba yung aking nasa likod? Ayan. So, square yung karaniwang placemat. So, may iba-ibang design, kulay ang mga placemat na ginagamit. Baka sa bahay niyo may mga placemat. Tanong mo kay mami kung meron kayo. Ayan. So, ayan. So, dito natin ididikit yung ating yung pinggan, kutsara, baso,
at tinidor. So, halimbawa, ito, half ng cartolina. Gagawa tayo ngayon ng placemat. So, sa paggawa ng placemat, so, rectangle siya, di ba? So, pwede nyong lagyan yung design, yung gilid. Okay, so kagaya nung nandito sa aking likod, para lang makita nyo kung paano ang paggawa ng placemat. Ayan, so ano ba yung naiisip nyo na design para sa inyong placemat? So, kung may placemat kayo sa bahay, pwede nyo gayahin, kagaya ng sinabi ko, kagaya rin ng ating pinggan. Okay, so pwede nyo pang dagdagan ng design yung placemat na to. So, ngayon naman ay hindi ko nagagawin kasi maikli lang yung oras na allotted para sa ating gawain. So, dahil may ano na tayo, may pinggan, may kutsara, may baso, so ididikit natin sa ating placemat gamit ang ating glue. Okay. So, ayan. So, dito kayo lalagay. Yan, di ba? So, karaniwan, ayan, nakaharap na sa inyo para makita nyo. Ayan. And then, yung tinidor, di ba, dito? Kasi pag hinarap ko to sa akin, yan, so ganyan. So, sa inyo muna nakaharap. So, yung tinidor ay sa parteng kaliwa. Okay, so dito na kaya natin idikit. Yan, para mas kita nyo. Okay, so ito yung ating placemat. Okay, so nandito. Yan, so didikit yan. Hindi matanggal. Para makita nyo kung paano pagdidikit. And then yung tinidor mga kids, di ba, sa parteng kaliwa. Ito. Tapos yung ating kutsara, dito naman sa parteng kanan. And then yung ating baso, syempre dito. O saan nyo ba nilalagay yung, saan part nyo ba nilalagay yung baso? Sa kanan, sa kaliwa. Yan. So, ganito ang magiging ayos ng ating placemat. So, ito yung placemat. Ito yung ating pinggan. So, saan naka-drawing yung ating mga paboritong gulay o mga kinakain gulay at prutas. Siyempre, may kasamang tinidor, kutsara, tinidor, and then yung baso. Kasi mahalaga yung mga pag-inom ng tubig at syempre yung gatas. So, alam niyo ba yung gatas? Ininom ko yan bago ako matulog kasi nakakapag madali sa akin matulog at nakakapag-ayos ng aking tulog kapag umiinom ako ng gatas. So, ayan, hindi lang baby ang umiinom ng gatas. Kami din mga adult, mga kids. Umiinom din kami ng gatas. Kailangan namin yan sa ating katawan. So, ang sabi dito mga kids, I choose to obey or I choose to honor God and eat only fruits and veggies. So, mas maraming gulay, mas maraming prutas, mas okay. Kasi di ba yung mga chocolate, baka lalong masirang inyong mga ngipin. Okay lang, kumain chocolate, pero mag-toothbrush agad. Pero pag nasobrahan, masisira ang inyong mga ngipin. Pag sobra naman sa tamis, diabetic ang mangyayari sa inyo, magiging diabetic kayo. Pag sobra naman sa asin, mga ating katawan, magiging acidic naman tayo. Kaya mga kids, balance lang ang ating mga pagkain. Pero mas kailangan umangat yung masustansyang pagkain kasi mas lalo nating mabibigyan ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kinakain. At mas lalo tayong makapaglilingkod sa ating Panginoon. Di ba? Ang ating katawan ay likha ng Diyos at templo niya. Kaya ating dapat alagaan. Okay ba mga kids? So, ito ang ating artwork for today. Ayan. Food artwork. I choose to honor God.
So, kapag ako'y kumakain. Diba mga kids? So, ito yung ginawa ni Daniel. Ang tawag dyan ay Daniel's Fast. Sabihin yung pag-fasting ni Daniel, kumain lang siya ng fruits and vegetable. Kaya ang tawag nila ay Daniel's Fast. Kasi ito yung kinain niya ng, habang siya ay sinasanay. Okay? So, ito yung ating artwork. Pag-drawing kayo. So, mahahasa ngayon yung skills niyo sa pag-drawing. Basta kailangan nyo lang ng pinggan, kutsara, tinidor, at basa. Okay ba mga kids? So, bye-bye for now. So, yung memory verse natin, i-recite nyo, napakaikli lang mga bata. Unang Corinto chapter 10 verse 31, ano man ang inyong ginagawa, kumakain o umiinom, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Tapos idugtong nyo na, I choose to honor God. Yan. Yan. I choose to honor God dahil sa inyong mga kinakain. Okay ba mga kids? So bye-bye and thank you sa inyong patuloy na pagsubaybay para sa ating Sunday School Online. Salamat sa mga mami na patuloy na gumagabay, sumusuporta at nag-guide sa kanilang mga anak. Salamat po sa inyong pagtulong sa inyong pong mga anak. At naniniwala po ako sa tulong ninyo mga mami ay patuloy na makikilala ng mga bata ang ating Panginoon. At lalaki sila na patuloy na sumusunod sa ating Panginoon. So, patuloy niyo lang po silang gabayan. Muli, maraming salamat po and God bless us all. Bye-bye!